Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol sa pagiging unlimited ng ating Diyos. No? Alam po natin na, alam na po natin, no? Na ang Diyos natin ay unlimited, no? Sa lahat ng bagay. Kaya titingnan natin kung anong ginawa ni David, no? Bakit siya ay unlimited na lumapit sa ating Lord. No, ano ba yung mga unlimited na naranasan niya sa ating Panginoon? Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo sa ating unlimited God na palagi nagbibigay sa atin ng lahat. Hindi actually, kahit na kumisan di na natin kailangan, binibigay pa rin ng Lord dahil sabihin natin na may pagkakataon na sobra-sobra binibigay sa atin ng Lord. Siguro pwede natin sabihin dahil pinili tayo ng Lord. Pero bago tayong patuloy, hingi muna tayo sa ating unlimited God ng karunungan ka naman para maintindihan natin ang kanyang banal na salita. Muli, Panginoon, sa gabing ito, salamat sa buong araw na ito na kayong nag-ingat, naggabay po sa amin. Salamat, naranasan namin ang iyong pagpapala. Salamat, nakita namin kung paano si David ay pinagpala mo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, tignan namin, ano nga ba yung mga bagay na naging unli, no? Na naranasan po ni Haring David sa inyong presensya. Kaya sa gabing ito, ayaw nyo mabuksan ng aming isipan, ng aming puso sa katotohanan dahil marami po kaming mapupulot dito na mga magagandang bagay na pwede po namin i-apply sa buhay po namin. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong Santong Espiritu na ibibigay po niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Nandito po tayo sa ating series ng pag-aaral. Nandito po tayo sa awit 132. Sabi po rito sa 132 verse 13 to 14, pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Zion, Israel. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Dahil pinili ng Israel, no, na maging Diyos niya ang ating Panginoong Diyos, merong advantage siya sa ibang bansa. No, alam niyo po, ito pinakamaganda eh. Tingnan natin palagi, ano ba yung pwedeng ibigay ng Lord sa atin kapag tayo totoong nagtiwala sa Kanya. Doon pa lang, nakikita mo na kung anong klase, kung anong advantage na pagkakaroon natin ng tunay na Diyos. Unang-una, na naranasan ng Israel, letter A, unlikol. No? Awit 132 verse 15. Ang lahat ng bagay na hingin ng Zion, aking ibibigay, hindi magugutom ang dahop sa buhay. So, ibig sabihin, dito po, lahat daw po ng bagay na kailangan ng Israel, ibibigay ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil alam mo na ibibigay ng Lord sa iyo, ang kailangan mo lang, i-claim mo lang, hingin mo lang, at ibibigay sa iyo. Lahat ng hiningi ng Israel, no, as long na sila ay nasa Lord, palagi binibigay ng Lord. Of course, dahil kapag na kay Lord ka, hindi ka hihingi ng mga bagay na makakasama sa iyo. Ang hiningi ng Israel, yung mga bagay na kailangan nila, hindi yung gusto nila. No? Kaya sabi rito sa awit 107, verse 7 to 9, inalis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. So referring to doon sa mga lugar, doon sa Egypt, inalis sila. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Wow, napakasarap po nito. No? Tumawag sila, pinakinggan sila, at dinala sila doon sa merong peace of mind. No? Verse 8, kaya dapat namin kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas, mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan, mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Kapag na kay Lord tayo magtiwala, andi tayo sa lahat ng mga bagay na hihingi natin sa Kanya. Ano ba ang kailangan ng Israel during those time? Tubig. Pinabukal ng tubig, nagutom sila, pinadala yung mana, pinadala din yung mga quail para pagkain nila. So, ibig sabihin, lahat ng kailangan, actually, andi nga sila sa pagkain eh. Andi rin sila doon sa mga karne ng pugo. So, ibig sabihin si Lord, pag nagbigay siya para sa atin,
sigurado, meron tayong mararanasan na napakasarap. Makikita natin, the more na tumatawag tayo kay Lord, the more na pakikinggan niya tayo. Kaya, di ba, sa cellphone na lang pag nakaranas ka ng unlicol, di ba ayaw mo ng bitawan? Dahil, pribilehe yun. No? Binigay. Dahil meron tayong ginawa. Anong ginawa natin para makakita ng unlicol? Nag-avail ka ng unlicol. Smart man yan o globe man yan. Ganon din kay Lord. Hindi natin kailangan hindi tayo mauubusan ng load. Tatawag lang tayo kay Lord. Ibibigay niya, pakikinggan niya lahat ng sasabi. Unlicol. Willing si Lord makinig. Di ba? Ako sa totoo lang po, minsan may tumatawag sa akin na parang napapansin ko parang paulit-ulit lang. Minsan tinatamad akong pakinggan. Sa totoo po yun Pero alam niyo ba kay Lord, kahit paulit-ulit yung sinasabi natin, pinakikinggan tayo. Yung unlicol natin, gamitin natin, i-avail natin. Sayang naman. Dahil nakikinig si Lord. Ano sabi? Lahat ng hingin, pakikinggan ng Lord. Abay, pag ganyan yung pinaglilingkuran man Diyos, ano pang inaantay natin? Tawag na tayo sa Kanya. Lapit na tayo sa Kanya. No? Tayong mga tatay, mga nanay, palagi kong hinahalintulan. Pag yung anak mo hingi siya, kahit makulit, pero alam mo kailangan niya yun, di ba ibibigay mo? How much more yung ating tatay na nasa langit. Kapag tayo ay tumawag, hindi po pwede na hindi siya makikinig sa atin. Bakit? Anak Anak tayo. Ang tanong lang, anak ka ba? Kung anak ka ng Diyos, mararanasan mo. No? Mararanasan natin yung tinatawag na unlicol na pribilehiyo natin galing sa ating Panginoon. Pangalawa, letter B, unli-share. No? Sabi rito sa Awit 132 verse 16, iyong mga pari hayaang maghayag sa aking pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw na galak. Sa lahat ng gagawin natin pagbabahagi ng pagliligtas, galing sa ating Panginoon, tutulungan tayo ng Lord. Kagaya ng ginagawa po natin, kagaya ng sinabi ko, humingi tayo ng tulong kay Lord, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na makapagbahagi ng kanyang salita. Sabi nga, ang dami, ang lawak na pwedeng pagbahagi na ng kanyang salita. Only kung minsan tayo lang ng mananampalataya ang sumusuko. Pero sa totoo lang, kahit saan ka pumunta, pwede nating ipasok. Pwede nating ibahagi ang kanyang salita. Only share. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord. Of course, minsan mayroong mga hindi nakikinig. Ayaw makinig. Okay lang yan. Ang mahalaga, binahagi po natin ang mabuting balita. No? Kaya sabi rin sa pangalawang Kronika, 6:41, sa iyong tahanan, Panginoong Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban ng sagisag ng inyong kapangyarihan, iyong mga pari, bayaang magpahayag ng iyong kaligtasan, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Bibigyan tayo ni Lord ng kagalakan sa pag-share ng kanyang mga salita. Mabuting balita. Ang tanong, nag-i-enjoy po ba tayo sa pagbabahagi? Kapag hindi tayo nag-i-enjoy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, there's something wrong. There's something wrong. Bakit? Kasi si Lord ang magbibigay nito sa puso natin na kailangan ibahagi natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba ini-encourage tayo ni Lord na ibahagi natin ang mabuting balita? Nung pumunta dito sa atin sa mundo, ang ating Panginoong Diyos, wala siyang ginawa kundi ibahagi ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na merong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Merong kagalingan sa pangalan ng ating Panginoon. Merong kagandahan ng buhay sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi ba magandang balita yan? Magandang balita yan. Dahil lalo sa mundong ito, hindi na alam ng karamihan sa ating mga kababayan kung anong gagawin nila. Hindi lang ito sa mahirap kahit sa mayaman. Maraming mga mayayaman natataranta, hindi alam kung anong gagawin nila. No, konting kibot lang, hindi nila alam, nababahala na sila. Lalo na yung mahirap, wala kang makakain. Ang kagandahan, meron tayong Diyos. No? Pwede nating ibahagi sa kanila na merong kagalakan, kasiyahan kapag binigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi ba napakalaking yan? Napakalaking pribileyo para sa atin mga mananampalataya na binibigyan tayo ng Lord ng karapatan ibahagi ang kanyang salita. Only to. Only.
pwede nating i-share. Tayo lang ang minsan sumusuko dahil napapagod tayo. Pero sa totoo lang, sa bawat pagkakataon, oportunidad dito para ibahagi natin ang mabuting balita. Hindi tayo binibigyan ng Lord ng oras for the sake na gamitin natin sa kung ano-anong mga bagay lamang. Gusto ng Lord, sa lahat ng pagkakataon, ipapasok natin ang kanyang mabuting balita. Bakit? Maraming mga taong mapapahamak. Maraming mga tao hindi nila alam ang kaligtasan. Maraming mga tao na nababahala. Hindi nila alam kung anong gagawin. Sa politika man, sa gera man, sa lindol, sa bagyo, sa baha. Hindi na natin alam ang gagawin. Pero tayo na nakakaalam na kababatid na mayroong pag-asa, dapat ibahagi natin ito only. Pwede tayo mag-share, only share to. Ibahagi natin. Bakit? Kasi tayo mismo, naka-experience tayo ng only na pagpapala sa ating Panginoon. Pangatlo, kailangan gawin po natin, only leadership ang ibibigay sa atin ng ating Diyos. Bibigyan din tayo ng only leadership. Awit 132 verse 17. Sa lipin ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pagmamahala. Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, yung pagiging leader natin, walang hangganan. Walang hangganan. Pati yung mga susunod na hindi, kaya nga, palagi ko pong sinasabi ito, kailangan na ipapasa natin sa susunod na henerasyon yung leadership. Bakit? Kasi sila yung papalit sa atin. Ibig sabihin yung only na leadership, magpapatuloy. Magpapatuloy ito. Sa tulong ng ating Panginoon, magtatagumpay tayo. Kaya sabi nga po sa awit 92, verse 10, ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpapalat, pawang kagalakan, aking dinaranas. So, ito na itong mga bagay nito, kaya binibigay sa atin ng Lord. Kasi gusto ng Lord na bilang kanyang mga lingkod, makita ng mga tao na nasa paligid natin na talagang tayo ay pinagpapala. Di ba ang sarap sumunod sa leader na nakikita mo, ang ganda ng direksyon ng buhay? Nakikita mo yung leader mo talagang ang ganda na nangyayari sa buhay. Yun ang gagawin ng Lord sa atin na kanyang mga lingkod. Gagawin niya yun. Kailangan lang natin talaga lumapit sa ating Panginoon. At pangako ito ng ating Panginoon. Sabi niya rito sa Deuteronomy, isa-isahin natin, 28:1-9. Sabi niya, may kondisyon eh. Totoo pa, may kondisyon. Para makamtam natin yung tinatawag na only call, only share, yung tinatawag po nating only leadership. Ibigay ng Panginoon yan. Kaya lang, merong tayong dapat gawin. Sabi rito, Deuteronomy 28:1-9, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa ng lupa. Ang Israel, dahil sila sumunod at tumupad sa mga utos, habang ginagawa nila ito, palagi nagtatagumpay sila sa lahat ng kanilang gagawin. Verse 2, mapapasayan niyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Titingnan po natin, isa-isay natin. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Bakit sa bayan? Di ba maganda po ito? Halimbawa, bansang Pilipinas, umunlad, sino po mapaparangalan? Siyempre, unang-una ang Diyos. Pangalawa, tayong mga nakatira. Masasabi nila talagang pag-aari, talagang ang Panginoong Hesus ang nagmamay-ari sa bayang Pilipinas. Ano pa? Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Tingnan niyo po, palaging sinod proportion. Pag maraming anak, masaganang ani. Aba, mahirap naman to. Marami kang anak tapos walang ani. Gugutumin mo lang yan. No? At aanuhin mo naman yung masaganang ani kung walang kakain. Kailangan maraming anak at maraming alagang hayop. Ibig sabihin yung kasaganaan, talagang ibibigay ng Lord. Napakasarap po. Napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi lang tayo, pati yung mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, makakaranas din ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Ano pa?
Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkain nagmumula roon. So lahat ng gagawin natin, lahat ng pag-iimbak natin hindi masasayang. Bakit? Hindi masisira. Ito yung palagi kong sinasabi. Hindi pa nauubos yung nakaraan nilang ani, eto na naman, meron na namang ani. Hindi pa nauubos yung sweldo mo, eto meron pa parating na sweldo. Ganyan katindi. So dapat isibahagi natin ito. No? Dito sa ating mga kapwa. No? Ito yung mangyayari sa mga sumusunod sa ating Panginoon. No? Ano pa? Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ibig sabihin, lahat ng ating iisipin, lahat ng hawakan ng ating kamay, lahat ng hakbangan nating paa, ay pagpapalain ng Diyos. Hindi ba ang sarap nun? Yung kahit saan ka pumunta, kahit na anong gawin mo, may blessing. Napakasarap nun. Mabuting balita yan. Ano pa? Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo niya sa tulong ni Yahweh. Tingnan niyo po. Ano ba ang nangyayari sa bansang Israel? Mula noon hanggang ngayon ginigera sila. Nagtatagumpay ba sila? Actually, minsan may time na nagtatagumpay sila pero hindi totally. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos sa bayan ng Israel. Pero ang Israel, kapag sila ay nagpapatuloy na nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoon, hindi sila matalo-talo ng kanilang mga kalaban. Bakit? Kasi pangako ng Diyos yun sa mga anak niya na tumatawag, anli. Sa mga anak niya na nagbabahagi, anli. Sa mga anak niya na sumusunod sa kanya, yung leadership tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Bakit? Na ibabahagi. No? Ano pa? No? Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Tingnan po ninyo yan. Hindi sinabi rito na bibigyan ko kayo ng ganito, ng lakas ng katawan, ng gamit. Hindi. Dahil si Lord ang gagawa ng paraan, kahit salakayin sila, kanya-kanya silang takas. Kanya-kanya silang takas. Ibig sabihin, talagang yung tagumpay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Ano pa? Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupa yung ibibigay niya sa inyo. So, hindi inalis ng Diyos ang bayang Israel doon sa Ehipto para pahirapan sa ilang. May pangako, no? Pagpapalain sila doon sa lupa na kanilang pupuntahan, yung promised land. Dahil ito yung kasunod sa verse 9. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Yun pala. Pangako pala ito ng Lord. No, kung gagawin lang natin na sumunod sa ating Panginoon, meron nakalaan na pagpapala. Kasama po dito ang bansang Pilipinas. Anli magpala si Lord sa lahat ng mga taong sumusunod sa lahat ng kanyang mga kautusan. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung nararanasan mo ito na ibinigay sa bayang Israel. Pero sa atin, mga mananampalataya, kasama po tayo sa tinatawag dito na pansinin po ninyo, pag tumawag ka kay Lord, di ba, tuloy-tuloy naman, hindi naman natatapos yung, pansinin nyo, araw-araw, di ba, may kahilingan tayo. Natatapos ba? Pero dumating ba yung time na parang nakikita mo, parang walang ginagawa si Lord? Hindi. Meron. I-analyze lang natin kung minsan eh. Kung minsan, akala natin wala na yung sagot, yung pala, nandyan na pala yung sagot. Akala natin hindi nakikinig sa Lord, hindi mo alam, sumagot na pala si Lord. Kasi, dapat tingnan po natin mabuti. Hindi sa perspective natin sasagot si Lord. Sasagot si Lord ayon sa kanyang kalooban. Hindi dahil sa gusto natin, kundi ano yung dapat na ibigay sa atin Lord para makita natin na kung ano yung mabuti. Kasi si Lord ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. At bakit gagawin ng Lord yun? Para ibahagi natin sa ibang tao na mayroong pag-asa sa ating Panginoon, basta tama lang ang ating isip, ang ating puso sa gusto ng Diyos. At kapag gano'n ang ginawa natin, magugulat sila, pati yung mga susunod na henerasyon na ipasa natin ang mabuting balita, pati kahit umalis tayo sa mundong ito, yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, ay makakaranas po ng tinatawag na unly leadership. Kapatid, gusto mo ba ito? Na palagi, nandun tayo sa taas
ng tagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Ibibigay ito ng Lord. Of course, ang tagumpay hindi dahil sa mayaman ka, marami ka, famous ka, hindi. Ang tagumpay is yung meron kang kaugnayan sa ating Panginoon at na-enjoy mo araw-araw ang buhay ng pagtayo natin dito sa mundo. Yung wala kang sakit, tagumpay na yan. Tagumpay na yan. Yung sabihin natin na may sakit ka pero nagagawa mo pa rin yung mga dati mong ginagawa, tagumpay yan. Tagumpay din yan. At lalong ma-highlight ang pangalan ng Panginoon. Pwede kasing isipin ng iba, itong taong ito may karamdaman, nagagawa niya yung mga bagay na hindi ko ginagawa. Hindi ba tagumpayan? Nakakaya mo pa rin. Si Lord magpo-provide ng pangangailangan natin. Dahil gusto ng Lord makita na gagawin tayong showcase ng kanyang pagpapala. Tagumpayan. Ang lahat ng mga ito ay unlimited sa harapan ng ating Panginoon. The more na sumusunod tayo, the more na ginagawa natin ang lahat ng lahat ng kanyang gusto, hindi po pwede na hindi tayo pagpalain ng Diyos. Only. Hindi lang natin kuminsan napapansin kasi meron tayong ibang gusto, pero ito hindi natin nakikita kuminsan, ito na pala yung the best na binibigay ng Diyos. Kapatid, sa gabing ito, hindi ko alam kung anong yung pinagdadaanan. Pero gusto ng Lord, maranasan natin yung pagpapala. Yung want to sawa, tumawag ka kay Lord, lumapit tayo kay Lord. Yung want to sawa na magbabahagi tayo sa ibang mga tao at maraming tao mga tatanggap. Maraming mga tao maliligtas sa pamamagitan natin. At salamat sa Panginoon dahil kapag ginawa natin yun, siyempre, yung mga susunod na henerasyon, lalong-lalo na yung pamilya natin, magugulat ka. Nasa leadership din. Bakit? Kasi nakita ng Diyos yung katapatan natin. Kapatid, gusto mo ba itong mga bagay na ito? Iisa lang ang gagawin natin. Lalapit tayo kay Lord. Ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Magpapasakop tayo sa Kanya. At hihilingin natin sa Kanya na gamitin na ang buhay natin para sa kapahayagan ng Kanyang mabuting balita. Kapatid, gusto mo ba itong mga bagay na ito? Na maging channel of blessing ka sa lahat ng mga tao na hindi nila alam kung anong gagawin nila. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Ibahagi ang Kanyang salita. Kaya hindi siyang aksidente, kapatid, na nandiyan ka sa pagkakataong ito. Pero bago mangyari yun, ikaw muna kailangan tumanggap ka muna. Magkaroon ka ng totoong relasyon sa ating Panginoon. Magkaroon ka ng totoong dahilan para pagpalain ka at gamitin tayo ng Diyos sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, hindi ko alam kung anong kinalalagyan mo ngayon. Pero gustong-gusto ng Diyos na gamitin ka sa Kanyang mga gawain. At kapag ginawa mo, na sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, inilaan mo ang buhay mo para sa Kanya. Kapatid, yung unlikol na sinasabi ni Haring David, mararanasan natin. Yung unli na pagbabahagi ng salita ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa iyo na mayroong kagalakan. At magugulat ka, yung mga susunod na henerasyon, mga anak natin, ay gagamitin din ng Diyos. Gusto mo ba ito, kapatid? Kung itong ninanais mo, anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin na aking gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso at gawin mo ito na mayroong conviction ayon sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po ng marami. Kagaya ng bayang Israel, nakakaranas sila ng mga unlimited na pagpapala galing po sa inyo. Lord, sa mga oras na ito, ako po ay lumalapit, binibigay ko po ang aking buhay, sinusurrender ko po ang aking buhay. Ako'y nananalig at nananampalataya na ikaw lamang ang pwedeng magbigay ng mga unlimited na pagpapala kagaya rito. At salamat, Panginoon, dahil itong unlimited na ito, hindi lang dito hanggang kabilang buhay, isasama niyo po kami sa iyong mga unlimited na pagpapala. Lord, ako'y nananalig, ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko at kaligtasan ko sa buhay na ito.
Lord, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat po ng aking pagkakamali. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan ko yung tinatawag po, kagaya sa Israel, nakakaranas sila ng only call sa inyo. Ibig sabihin yung tawag nila, yung tawag ng bawat isa sa amin sa inyo ay walang interruption, walang disconnection. Tuloy-tuloy kahit na anong mangyari, nakakarating sa tronong yung biyaya ang aming pagtawag. At dahil sa kami nga po ay only na pwedeng tumawag sa inyo, sa mga oras na Panginoon, tinataas ko po ang bawat isa na mayroong karamdaman. Sige kapatid, sabihin mo, anong ang yung physical na karamdaman? Dahil bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, meron siyang sinasabi, pwede tayong tumawag sa Kanya. Ano man yung physical na karamdaman mo ngayon? Yes. Sabihin mo. Kapatid na Bong, Sanchez, sabihin mo sa Panginoon. Kapatid na Ben, kapatid na Ed, Pastor Plevert, yes, kapatid na Marvin, Carol, kayo pong mga nakikinig, maaaring hindi ko mabanggit ang ibang pangalan, pero kayo po, alam po niyo yung kalalagayan. Sabihin natin sa ating Panginoon, yung ating karamdaman. Willing ang ating Panginoon. Yes. Yes, Panginoon. Naririnig niyo po, Panginoon. Linda, aming kabatch, purihin ng Panginoon, bigay ka ng kagalingan. Sabihin mo sa ating Panginoon, willing ang ating makinig, ang ating Panginoon. Kayo po nakikinig, maaring meron kayong karamdaman. Pwede niyo pong sabihin, kahit pagkatapos ng ating prayer na ito, pwede niyo pa rin pong ituloy. Unlicol nga po, pwede kayong tumawag sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa bahay, sa eskwela, sa trabaho. Hindi nga eh. Tapos tayo kay Lord, sabihin natin kung anong magandang gawin natin. Pero ang pinakamaganda, sa kagaya ng sinasabi ng kanyang salita, matuto tayo magpatawad. Ibahagi natin sa kanila ang mabuting balita na merong kapatawaran sa ating Panginoon. Tayo na mismo lumapit. Dahil binibigyan tayo ng Lord ng boldness. Bigyan tayo ng boldness, patuloy ng Lord na ibahagi ang kanyang mabuting balita. At makikita mo kapatid, yung mga tao na hindi kayo magkaintindihan, gagawa si Lord ng paraan para yung problema ninyo maayos. Dahil ayaw ng Lord na meron tayong tanim ng galit sa kaninumang tao. Maaring nakasakit siya, tutulungan tayo ng Lord. Maghilom ito. Maghilom itong sakit na ito. Palitan ito ng Lord ng awa dito sa ating mga kapatid. Maaring hindi na naiintindihan yung mga bagay na kanilang sinasabi o ginagawa. Bigyan tayo ng Lord ng lakas ng loob. Tatag. Hindi para awayin sila, kundi tanggapin yung po pwedeng paglapit nila, paghingi nila ng tawad. At tayo mismo, baka hindi natin napapansin, baka tayo pala yung may mali. Tulungan tayo ng Lord na magkaroon din tayo ng boldness na humingi rin tayo ng tawad. Tulungan tayo ng Lord. Tayo na po mag-initiate. Share. Ibahagi natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Sabihin natin sa kanila na mahal sila ng ating Panginoon. Kaya na rin, tinataas po namin Panginoon yung aming mga kapatid na maaaring sa panahong ito nahihirapan financially, ikaw ang aming great provider. Sige kapatid, sabihin mo sa ating Panginoon, yung pangangailangan mo, willing yung Lord na ibigay. Anli nga eh. Tawag ka, sabihin mo sa Kanya. Sige. Salamat Panginoon. At kami, pag naranasan namin ang iyong pagpapala, mag-share din kami Panginoon sa mga tao na nangangailangan. Dahil yun ang dinilagay mo sa aming isip at sa aming puso, na huwag kaming maging madamot. Tulungan niyo po kami Panginoon. Yung extra mile na sinasabi Panginoon, na matuto kami. Intindihin namin palagi ang aming kapwa, Panginoon. Ganyan na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, kung anong kinalalagyan namin
Kailangan namin, Panginoon, ng tulong po ninyo, yung inyong divine intervention para maayos po ang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga leaders na may totoong takot sa inyo. Ang wala sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Dahil pagkakaroon lamang ng banal na takot sa inyo, saka lang maayos ang bansang Pilipinas. Ang mga sundalo, mga military, bigyan niyo po, ang mga kapulisan, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng banal na takot sa inyo para magawa po nila yung tungkulin nila bilang nagpapatupad ng batas ayon sa sinasabi po ng inyong salita. Lord, pagpalain niyo pong patuloy ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kanilang kaarawan o mga anniversary. Dalilan po namin, Panginoon, ikaw nagdudugtong ng buhay namin, nagdudugtong sa pagsasama ng mag-asawa. Ito ay dahil lamang sa iyong biyaya. Kaya umaasa kami na pagkakalob mo itong mga bagay na ito para lalo namin magawa yung mga bagay na dapat namin magawa. Magkaroon kami ng pagkakataon na i-share ang iyong mabuting balita. Bibigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na palaging magkaroon ng awa dito sa mga tao na nangangailangan po ng inyong kalinga. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon na rin, Panginoon, nadalangin po namin ang kalalagayan po ng panahon dito sa bansa ng Pilipinas. Marami pong bagyo, marami pong lindol. Hindi na po namin kuminsan alam kung saan susuling. Buti na lang nandiyan ka po, Lord. Nasaan pupunta kami sa iyo, tatakbo kami sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging palaging ganun ang kaisipan namin na kung nilano yung tinasabi na merong the big one, merong sinasabing the big one, pero kami may only one. May only one God. The big God. Walang iba yung kundi ikaw. Kaya lubos kami magtitiwala at ibibigay namin ang aming buong buhay sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw lang naman talaga ang po pwedeng pwedeng mag-ingat sa buhay ng bawat isa. At ang maganda nito, Panginoon, hindi lang dito hanggang sa kabilang buhay. Isasama mo po kami para makasama ka po namin, makamtam namin yung iyong pangako na buhay na walang hanggan. Lord, sa gabing ito, inaangkin namin, nagpapasalamat kami. Dahil alam namin na kaya mong gawin ang lahat ng bagay na ito dahil ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon palang, Panginoon, naangkin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, kung meron po kayong katanungan dito sa mga bagay na ating pinag-aralan, ako po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso. Ayan, maglalabas po dyan sa inyong monitor. Pwede po kayong mag-PM. Willing na willing po kami ni i-cater po yung inyong mga inquiry. At again, palagi pong ipapaalala ito, kung kayo po ay nakatanggap ng pagpapala o anumang klase ng pagpapala kagalingan, please inform nyo lang po kami. Dahil tuwang-tuwa po kami, galak na galak po kami na malaman namin na meron pong ginawa ang ating Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang, maraming salamat na sa inyo. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.